Hello po, good morning sa inyo mga kaibigan. Sino po sa inyo gustong matutong gumawa ng tabliya o di kaya tsokolate? At kayo ba'y nakatikim na ng bunga ng kakao na ito? Itong mga kakao ay nasa likod ng bahay lamang namin at ito ang pangunahing pinagkakitaan ng aking nanay. Nagawa niya itong tabliya at saka binibenta sa palengke. Ito po ang aming mga production, mga puno na mapakinabangan dito sa aming palibot ng bahay. At ito ay ginagawa naming produkto pantutos sa pangangailangan at maliit na negosyo na din natin. At kung kayo ay may bakanting lupa ay pili nyo na itong tamnan ng kakao para matuto sa paggawa ng tabliya. Hello po, good morning. Sino po sa inyo nakatikim ng kakao na ito na ginagawang tsokolate o kaya tabliya? Nakasubok na ba kayo kumain ito? At saka kanina, tinuro ko sa inyo kung paano natin malalaman na hinog na ito. Di ba? Kanina. Ngayon natin, tuktok na natin kapag ang tunog ay medyo buo. Yun yung malalaman natin na hinog na yung pads na ito. Parang pakwan. Kaya tingnan natin, buksan natin. Mag-ingat po tayo pag ano nito kasi baka masugatan tayo. Medyo matigas siya. Ang pads na matigas to. Kaya dandan lang. Mabubukas din natin to. Ayan. Kabila naman. Para makita ninyo kung talagang masarap ang kakao namin. Ang buto nito ay itong ginagawang tsokolate at saka tabliya. Na. Charan. Subok na kayo to. Tara, kain tayo. Tikman natin. Mamis-mamis, masim-masim. Sarap. Kaya ituturo ko sa inyo paano gumawa ng tsokolate. Gumagawa nito ay ang aking nanay. Tingnan po ninyo ang ating video ngayon sa paggawa ng tabliya. At si nanay na rin ang pumipitas ng kakao. Mababa lang naman yung kakao. At ganyan yung girl power. Senior citizen na po yan. Pero umakyat pa rin. Huwag tayong tatamad-tamad. Ako lang po ang tamad. Siya po ang expert dito kaya hinayaan ko lang siyang gumawa ng kanyang produkto o ang kanyang maliit na negosyo. Pagkatapos niya itong pitasin ay binibiyak na ito at saka tinitipon ang mga buto nito. Katapos niyang maipon ito lahat ay piniperment niya ito ng isang araw at saka hinuhugasan. Ang tubig na pinanghugas niya dito ay pwede nating gawing suka. Kaya dagdag pa rin extra income. Pagkatapos niyang ma-ferment at mahugasan ay binibilad ito sa araw hanggang sa matuyo ang buto nito. Katulad nito na ang unang harvest niya ay natuyo na. At pinapalo up niya ito ng roasting gamit ang kawali hanggang sa maganda ang butil nito kapag ito'y ipagiling. Ito na yung kalalabasan ng butil na ni-roast niya at saka ready ko na itong dalhin sa pagilingan mismo ng mga kakao. Nalinis niya na ito at natanggal na yung mga balat. So nakaipon siya ng mga 5 kilo ng kakao nibs na ito.
Kapag marami na ang ating production ay pwede na tayong bumili ng machine na ikaka-improve ng kanyang negosyo. Dinadala ko lang ito sa bayan at pinapagiling at nagbabayad tayo dito per lata nito. Yung pagilingan na ito ay makikita ito sa bayan ng Aniway dito sa Iloilo. Dito po ako nagpapagiling kasi nasubukan ko ng tested yung kanilang gilingan at napakatino ng kalabasan ng ating kakao na ginagawang powder. So ito na ang kalalabasan ng ating pinagiling na cacao nibs. Para na siyang Milo powder. Pwede nyo na itong diretsong tunawin o kaya laga para magiging inumin natin. Sa kanyang paggawa ng tabliya ay nagka-caramelize muna siya ng asukal. Magpulot lang magbuka nga hindi mabugto mo na pagbutang ko kakao. Kapag nag-caramel na yung asukal ay sa kanya dinadagdag yung cacao powder at ito'y nahalo-halo niya. Parang niluto niya sa asukal yung cacao powder. And then palamigin niya ito. At kung ayaw naman yung may asukal ay pwede nyo yan ditsong ilaga at katunawin, gawing inumin o kaya ihalo gawing tempurado. Medyo madilim ang kuha natin ng video dito kasi gabi po ito ginagawa ni nanay habang nanonood siya ng TV. Manual operation lamang ang paggawa niya dito. Matyaga niya itong ginagawa at para maganda yung pagka-compress ng kaniyang tabliya. Sa isang mold na ito ay kasya na ang 4 na katao kapag ito'y ilaga at gawing inumin. At ito na ang kanyang natapos at pwede na itong i-repack. Ang packaging nito ay gawa din sa tuyong dahon ng saging. Ang pagka-creative ng isang tao ay napaka-importante. Nagkaroon ka ng solusyon na kung saan di mo na kailangang gumasto para sa iyong packaging. Kahit po ito'y simpleng packaging lamang pero malaki ang naitulong natin sa ating kapaligiran. At sa isang packaging nito ay merong 8 piraso. At binibenta po ito ng aking nanay sa 100 piso. Yung isang balot. Ito yung mga natural na produkto na kung saan wala siyang mga additive o kaya mga halong kemikal. Kaya napagandang gawing inumin o kaya ihalo sa ating mga kinakain. Alam naman natin na ang tsokolate ay galing sa kakao. Sa future natin, makagawa din tayo nito. Basta magpatuloy lang tayo sa pagtanim ng kakao o kaya anong klaseng fruiting tree. Dahil sa huli ay mapakinabangan natin ito. Alam naman natin na napakahalaga yung mga pagkain kaya dapat tayo'y magtanim. At gawin anumang produkto ang mga bunga nito. Kaya again, maraming salamat sa panonood ninyo. Tulungan natin yung maliit nating farmers para mai-post natin ang kanilang mga produkto dito sa ating social media at sa ating creativity community.